ito sa ICC. Ngayon, final namin, kaya na nga ng sabi mo, diba, yung napakatagal ng hustisya dito sa Pilipinas. Yes, narinig nyo na yung pasabihan na justice delayed is justice denied. Napakatotoo niyan, lalo na sa petition for habeas corpus. Kasi ang habeas corpus, dapat madali ang remedy yan, madali ang kaso para mabalik yung taong dinakip ng sino man. Kasi pinapahalaga ng konstitusyon natin at ng batas natin ang kalayaan ng bawat Pilipino at lahat ng bawat tao. Kaya kapag nag-file ka ng habeas corpus, ang expectation niyan, mabilisan. In fact, wow, may good news na mga kababayan na itong si Tatay Digong natin pwede nang mapauwi dito sa ating bansa, mga kababayan. Kasi nga po, naghain na ng urgent motion para umuwi dito si Tatay Digong. Yung kanyang mga legal counsel, mga kababayan, dyan sa Korte Suprema. Na kung saan, ito kasi si Tatay Digong, mga kababayan, qualified po siya na umuwi na po dito kasi hindi na po siya fit to stand the trial. Dahil nga po dito sa kanyang kalusugan, mga kababayan. Napakagandang balita po yan, mga kababayan, no? Pero bago tayo tumulak dyan, mga kababayan, huwag niyo mutang kalimutan i-share, i-like, subscribe nang sa ganun updated po tayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Pero bago tayo tumulak dyan kay Tatay Digong, mga kababayan, pakinggan muna natin itong si Kuya Eds. Merong mga pasabog dito kay General Browner, mga kababayan. Eto na po tayo. Pasok, Kuya Eds. Sabi ni Browner, marami ang nagrereklamo ngayon sa problema ng ating bansa at ang iba sinasabi ang solusyon ay CODATA. Hindi yon ang solusyon. Yun. Perfectly you said correct. Totoo yan. Ang CODATA ay hindi solusyon. But ang CODATA ay ang huling aksyon. Sa totoong problema ay hindi ang CODATA, kundi ang manhid ninyong sitwasyon, ang manhid mong reaksyon, ang manhid mong pagpapakita ng intensyon. Dahil kung ginagamit mo ang tunay mong posisyon, hindi ang dalawang kondominium, ay makikita mo kung ano ang kahalagahan ng sandatahan ngayon. Hindi ang gerang inihahanda mo, na alam natin pare-pareho na kapag dumating ang gera na yan, tayo ang unang-unang mawawalan ng espasyo dahil tayo ang siguradong talo. Dahil sa iyong mga ginagawa at sa iyong mga hindi pag-unawa, dapat ang gerang ginagawa natin ay ang gera sa korupsyon. Tama. Gera na siyang sandata ng pamahalaan ngayon. Ang pamahalaang lubog, ang pamahalaang may kahihiyan, ang pamahalaan na may matibay at katunayang ito ay may korupsyon dahil sa mga sumusunod na dispekto, diskontento at kaparaanan na kung saan ang salapi ng bayan nawala ng hindi napatunayan. Ngayon, tungkulin mo or natin pangalagaan at ipagtanggol ang taong bayan base sa saligang batas at hindi sa sinasabing mong maging tapat tayo sa posisyon at hindi sa taong bayan. Ikaw ang tunay na problema kung bakit hindi kumikilos ang sandatahan upang tugunan at tuparin ang kanyang tungkulin base sa saligang batas. Ikaw ang problema at ikaw din ang solusyon. Dahil sa inyong pakikipagkaisa, dahil sa inyong pagtanggap ng hindi ninyo maipaliwanag na salapi na nagkakahalaga
ng 15 billion, nagmumukhang tanga ang down officer mo, maging ang regular na sundalo. Ang tanong uli, ano ba ang solusyon? Ang solusyon ba sa problema natin ay hanapan ng solusyon o kudeta? Siyempre, ang kudeta ay magbubuwis ng buhay. Kahit ang mga sundalo ay hindi yan nais dahil walang natutuwang makipagpatayan o pumatay ng kapwa mo Pilipino nang dahil sa aksyon at katarantaduhan lang ng iilang mga hunghang. Ang tunay na solusyon ay labanan, puksain ang korupsyon at ang pamunuan nito upang manatiling ang pagsuot natin ng mga uniforme ay marangal, hindi katulad ng iilan diyan. Yes, tama. Kaya muli, Resign totoo na. ang sinasabi mo, ang kudeta ay hindi solusyon sa mga problema ng bansang korupsyon. Tatanungin uli kita, General Browner, kung sa sukdulan na ang kapihan at sukdulan na ang korupsyon, na ang taong bayan ang siyang langing pag-asa ay ang sandatahan, hindi ba magkakaroon ng kudeta na siyang sagot para maging solusyon sa para ng grabing adiksyon? Adiksyon saan? Adiksyon sa korupsyon. Kaya kung ako sa iyo, Browner, saan ka lulugar? Sa kondominium o sa damdamin ng bayan na ang sigaw ay katarungan dahil sa pagsusuot natin ng uniforming may karangalan? Yun lamang, General Browner. And we know the times is coming soon. And we know the times come so near. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, General Browner. Ang oras ay maikli na. Ang taong bayan ay sumisigaw upang makakita ng katarungan. Total, hindi naman mapapasinungalingan ang katotohanan, Browner. Mamimili ka lang. Ang korupsyon ba o ang taong bayan? Ito si Kuya Ed, nagbibigay lang ng isang maliit na punto para magkaroon ka ng malawig mong desisyon. Dahil ang kudeta, gaya nga ng sinabi mo, ay hindi solusyon. Tama ka, Kuya Eds. Kaya ikaw, General Brownie, mag-isip-isip ka na dahil yung uniforme mo na yan, nire-respeto ng mga Pilipino. Kung gusto mong irespeto ka ng Pilipino, General Browner, ay huwag mong dungisan ang iyong uniforme, General Browner. Kayong mga kasundaluhan ay nirespeto ng mga Pilipino dahil kayo ang unang magtatanggol dito sa ating bansa pag merong mga kaguluhan dito. Ngayon, kayo pa ang naunang tumitiwalag dito sa mga kababayan nating Pilipino. Kaya General Browner, mag-isip-isip ka kung talagang mahal mo ang taong bayan. Pag-isipan mo yung pagsusuporta mo dyan dito sa ating presidente natin na walang ginawa kundi mangorap, ay itigil mo na yung pagsusuporta mo sa kanya. Mas maganda, bumaba ka na lang sa pwesto mo, sumama ka dito, pakinggan mo yung mga taong bayan. Kasi huwag mong hintayin na huli ang pagsisisi kapag dumating yung panahon na sasabihin mo, dapat ginawa ka noon pa na nag-resign na lang sana ako. Dahil balang araw, makakasuhan ka rin dahil dito sa mga pagkakampi mo dito sa mga corruption na ginagawa na elect na government official. Mag-isip-isip ka ng iyong pinapanigan.
file na ng urgent motion, no, sa Korte Suprema para desisyon na, no, kasi medyo may katagalan na, no. March 11 pa hinatid po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig, and then I think a few days after naghain na po talaga ng petisyon sa Korte Suprema para makabalik. Ano po nag-udyok sa inyo na mag-file itong urgent petition? Alam naman po natin ang bagal po talaga ng hustisya po dito sa ating bansa. Ay, nako. Actually, Pat, March 12, namin final yung petition for habeas corpus. Nasa eroplano pa po si PRRD nung mga panahon na yon. Under the control pa ng gobyerno natin. Kaya umasa kami nung final namin yun ng March 12 na mauutusan pa ang gobyerno na pabalikin yung eroplano dito. Kaya lang, hindi naglabas agad ng aksyon ng Court hanggang sa nahatid na nga si Pangulong Duterte sa ICC. Ngayon, final namin, kaya na nga ng sabi mo, diba, yung napakatagal ng hustisya Pilipinas. Narinig nyo na yung kasabihan na justice delayed is justice denied. Napakatotoo niyan, lalo na sa petition for habeas corpus. Kasi ang habeas corpus, dapat madali ang remedy yan, madali ang kaso para mabalik yung taong dinakip ng sino man. Kasi pinapahalaga ng konstitusyon natin at ng batas natin ang kalayaan ng bawat Pilipino at lahat ng bawat tao. Kaya kapag nag-file ka ng habeas corpus, ang expectation yan, mabilisan. In fact, ang policy nga ng Supreme Court is kahit na lang merito yung petition on its na agad ng writ of habeas corpus para i-produce yung taong hinahanap sa korte para maaral na ng korte kung legal nga ba ang pagkadakip o pagkakulong sa tao na yon. Pero sabi mo nga, March 12 pa na file, lagpas 8 buwan na po, wala pang aksyon yung Supreme Court. Kaya nag-file na tayo ngayon ng urgent motion. Kasi din, Pat, marami nang nangyari since March 12 na nakakabahala na dapat na hindi sana nangyari kung umaksyon yung Supreme Court. So, number 1, lumubha na yung kalagayan ni Pangulong Duterte sa ICC. Kung nabalitaan nyo, nag-file yung si Attorney Kaufman sa ICC ng request for indefinite adjournment of proceedings kasi lumubha na yung kondisyon niya, yung cognition niya, hindi na siya makaalala, hindi na niya ma-place yung time and place, nahihirapan na siyang alalahanin. Yung mga yon. So, hindi na siya fit to stand trial. So, ang sabi natin sa urgent motion, naku, kung umaksyon lang kayo noon, sana hindi nangyari ito. Pero, meron pa tayong pagkakataon ngayon na umaksyon ng Supreme Court, pauwiin nyo para magamot siya ng mga doktor niyang tumitingin sa kanya for so many years dito sa Pilipinas. O kaya naman, para hindi natin ma-experience yung national embarrassment na yung Pangulo nating minahal mamamatay sa foreign custody. Diba? Tapos, pangalawang nangyari na hindi inaasahan, yung mga tao na responsable sa pagkatakip niya at sa paglipat sa kanya sa ICC, ginantimpalaan ng mga posisyon sa gobyerno, si Ombudsman Remulla, si naging PNP chief si General Torre, si Marcos Lacanilao na naghatid sa kanya mismo sa ICC, naging LTO chief na ngayon. So, dahil hindi rin-resolve ng Supreme Court, imbis na parusahan tong mga to, nagantimpalaan pa ng importanteng posisyon sa gobyerno. Tapos yung pangatlo, kaya din kami nag-file kasi sabi ng DOJ, meron silang opsyong ulitin ito para naman kay Senator Bato. So, dapat talaga umaksyon na yung Supreme Court, dapat i-resolve na nila yung legal issues sa mga petisyon na to para bigyang linaw yung kung illegal ba o legal ang nangyari kay Pangulong Duterte at para
mapauwi na siya dito at para mapanagot na yung mga responsable dito. Ayan mga kababayan, ginagawa na ng paraan itong urgent motion para mapauwi itong si Tatay Digong natin mga kababayan. Yung kanyang mga legal advisor ay gumagawa na ng paraan para, kasi itong si Tatay Digong mga kababayan, hindi na ho siya fit to stand the trial. So meron na ho siyang may basbas na po na kapag hindi ka na kasi fit to stand the trial dahil po sa kalusugan ni Tatay Digong, kapag-file na sila ng urgent motion para mapauwi na itong si Tatay Digong para dito na lang ho sa bansa natin mga kababayan. So hopefully maayos na to mga kababayan, pero kung tutusin matagal na pala itong nakafile. Ang problema kasi mga kababayan, itong mga kawatan, yung mga aso ng gobyerno na itong mga nasa Korte Suprema ay sinasarado nila yung pintuan para dito sa urgent motion na para mapauwi na si Tatay Digong mga kababayan, which is matagal na yan, nung March pa pala yan, motion para mapauwi na itong si Tatay Digong. Alam mo naman, tong gobyerno na kababayan, mabagal kumilos. Sila nga ang dahilan kaya nakulong si Tatay Digong, kaya mabagal ho yung hustisya. Pero dito, nagkaliwanag po mga kababayan dahil dito sa hindi na ho siya fit para makapag stand the trial. Kaya maganda po yung good news mga kababayan. Let's keep our fingers crossed na itong si Tatay Digong na hopefully makauwi na dito sa bansa natin. Dahil yung edad niya, dapat hindi na po siya fit din na nandun sa ibang bansa. Baka may mangyari pa sa kay Tatay Digong natin, napakalaking problema po yan dito sa administrasyon. Hanggang dyan na muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Ito po ang News That Matters. Mag-iingat po kayo lagi and God bless.